Yun, so what is up mga papi? Good morning at magandang umaga sa inyo. So, pasensya na kayo dahil medyo matagal tayo ulit bago upload ng video dahil sobrang dami nating errands, sobrang dami nating kailangan tapusin mga papi. Talagang hindi na tayo masyadong nagkaroon ng oras para makapag-video. But syempre, grateful tayo because today we have been given a chance na makapag-vlog tayo even for a short while. So actually today mga papi, maalis talaga din ako ulit ng bahay dahil meron akong kailangan puntahan. Kailangan kong pumunta ng LTO dahil kukunin ko yung card version ng aking lisensya, no? Dahil ngayon yung releasing dito sa city namin nung card version ng license. So bago ako umalis mga papi, naisipan ko na rin na mag-take ng time or i-take yung time na to para makapag vlog tayo ng konti, makapag-video tayo ng konti. Because today mga papi, gusto kong mag-share ng something sa inyo patungkol sa isang bagay na to na actually ako din na-experience ko din, hindi lang lately, pero sobrang almost every time, 'di ba? Na-experience ko to. Sobrang daming beses talaga. Siguro mas maraming beses ko tong naranasan, 'di ba? Kaysa sa ibang mga bagay dahil ito talaga ay parang parte na ng buhay ko din at buhay ng bawat tao. So, for today mga papi, I want to share something or some encouragement sa inyo patungkol sa tinatawag natin na failure. Diba? Yes, hindi ka nagkakamali ng pandinig. Failure. So, kung nagtataka ka, bakit failure ang pag-uusapan natin? Teka lang So, kung nagtataka ka kung bakit failure yung pag-uusapan natin today mga papi, it's because yung failure kasi it's a part ng buhay ng isang tao. Hindi naman natin hindi natin matatanggal yan sa buhay ng isang tao. And actually, to be honest mga papi, failure is not the opposite of success. Diba? Yung failure is a part of the process of being successful. Kasi kumbaga, nandyan sa failure or along the process, hindi naman natin pwedeng makuha ang isang bagay agad-agad na hindi tayo dumadaan sa pagkatuto. Diba? And I think that's a applicable concept naman sa lahat ng bagay. Like, sabi ko nga, diba, kagaya nga ng lagi kong sinasabi mga papi, and I think nasabi ko na rin to doon sa previous vlog ko, na yung mga bagay-bagay may polarity siya. Diba? Like, for example, hindi naman natin ma-appreciate ang matamis kung walang maalat, or hindi natin ma-appreciate ang umaga kung walang gabi, gayon din ang tag-araw kung walang tag-ulan. And the same thing, our success mga papi sa buhay ay namumold ng mga failures na nai-experience natin. Kasi one of the reasons why, alam nyo, sa totoo lang mga papi, no, marami din akong mga kakilala, kaibigan, and even kakilala, di ba, mga tao. A lot of them, sa totoo lang, ay takot mag-fail. Alam nyo yun, takot sila mag-fail, or kung hindi man takot, they keep on trying to avoid failure sa buhay. Well, I'm not saying naman mga papi, no, na ulit-ulitin mo yung same failure that you experience. Hindi ko naman sinasabi na lagi mo na lang i-target na mag-fail. Diba? But what am I trying to point out mga papi is that you can never avoid failure. Hindi mo pwedeng iwasan ang failure at wag mo siya dapat iwasan. Diba? Instead, you need to face those failures and learn from it. Kailangan mong matuto dun sa mga failures na yun. Kasi, one thing I realize mga papi, especially nung nag-start din ako mag-business, nag-start tayo maging entrepreneur mga papi, one of the things that I realize is that yung mga taong naging successful sa buhay nila, lahat ng yan, diba? Siguro 1% lang yung success, tapos yung 99% is failure. Ano yung ibig sabihin nun? Ano yung parang gustong i-point out nun? Yung nag-build up ng success nila ngayon, nung results nila ngayon, is the past failures na na-experience nila at natuto sila from that. So, siguro one thing na pwede kong ma-share sa inyo mga papi or ma-advise sa inyo kung in facing failure sa buhay,
I want you to look on failures sa different angle. I want you to look on failures on a different side. Diba? Instead of seeing failure as your enemy or as an opposite of success, tignan mo yung failure as your helper. Diba? As a part of the process na kailangan mo talagang pagdaanan. Diba? It's very common to us to see na even yung mga atleta before they reach the top, di ba? Bago sila maging number 1 or bago nila ma-hit yung gold medal, di ba? Hindi naman naging smooth sailing yung lahat ng mga laban nila from game 1, game 2, game 3, semifinals to finals. Di ba? Lahat yan, dumadaan sila sa paghihirap. And yun yung dapat nating ma-realize, mga papi. Kasi when the time comes na ma-realize natin that failure is not our enemy but instead a part of the process ng success natin, that's the time na mas magugustuhin natin. Diba? That's the time na mas gugustuhin natin na ma-experience muna yung failure para matuto tayo. Diba? Actually, to be honest mga papi, share ko na lang din sa inyo. Dito sa community kung nasaan ako, dito sa negosyo, yung laging sinasabi sa akin ng mga nagbe-mentor sa akin, ng mga coach ko, mga mentor ko, lagi nila sa akin sinasabi na ang unang expectation nila sa amin when we are trying to do something new is mag-fail kami. Bakit? Diba? Bakit failure yung ini-expect nila sa amin? It's because when you fail, diba pa? When you fail on doing something, natututunan mo na hindi pala yun yung dapat mong gawin. Natututunan mo or nalalaman mo, na-discover mo yung mga bagay na dapat mong iwasan, yung mga attitude na dapat mong iwasan, yung mga actions na dapat hindi mo gawin. And doing the opposite of it, di ba, is nalalaman mo kung ano yung dapat na attitude na meron ka, ano yung dapat na action na meron ka, di ba? In simplest way, mga papi, yung failure, it won't hinders you sa success na gusto mo. Okay? Failure will mold you, okay, to be the person deserving dyan sa goal na gusto mo. Okay? And to be honest mga papi, no, ang Diyos, di ba, our Lord, He is a very good God, no, na ang gusto niyang ibigay sa atin is not what we want, but God want to give us what we deserve in life. Kaya paano nga naman sa'yo ibibigay ng Lord ang isang blessing na gusto mo kung hindi ka pa handa? And maniwala ka sa hindi, mga papi, maniwala kayo sa hindi, failure, di ba? Failure yung isa sa proseso na kailangan mong pagdaanan para maging handa. Alright? Kaya starting from today, mga papi, don't ever look at failure as your enemy. Okay? Face it, 'di ba? I-enjoy mo yung mga natututunan mo, 'di ba? Oh, that's true. Masakit minsan, mahirap tanggapin that we fail sometimes. But papi, I want you to remember, 'di ba, na masaktan ka man ngayon dahil you failed, it's okay, 'di ba? Pero always remember, lagi mong tatandaan that from those failures, from those setbacks, ika nga, will rise a better and stronger you. Kaya ma-excite ka sa pwedeng improvement na mangyari sa'yo. Okay, so siguro yun lang mga papi. Mag-prepare na rin ako ngayon para hindi na rin tayo masyadong tanghaliin. So again, I all hope the best for you mga papi, and hoping din tayo na syempre makapag-upload pa tayo soon ng mga more videos natin, and hopefully no, this long weekend ay makapag-content din tayo. And so, syempre, maraming salamat sa mga namamayagpag natin ng mga munting mga subscribers, and I am hoping and praying, no, na dumami pa tayo, na ma-hit pa natin yung more goals natin dito sa ating YouTube channel. So sana kung napapanood mo tong video na to, hindi ka pa nakasubscribe, or maybe this is your first time seeing my face here dito sa YouTube, no? So click mo na rin yung subscribe button dyan, click mo na rin yung bell button para updated ka sa lahat ng mga susunod pa nating mga video. So again mga papi, I hope all the best for you, and ingat tayo. God bless. Bye bye.